Ayan, amazing morning. I am Worldwide Movers. Ayan, paki-comment naman po kung saan tayo nanonood ngayon. Sobrang delay lang po ng ating live, no? Doon sa nag-a-appear dito sa live natin ngayon. So bear with me. Okay, medyo may delay lang, but before ako mag-start, I just like to acknowledge yung presence po ng mga top mentors na nandito ngayon, no? Okay lang ba na i-comment mo kung anong team ka or kung saang team ka belong? Ayan, siguro unahin natin sa mga top teams po ng IM Worldwide, no? So, hindi mawawala dyan kung ikaw ay Team Blast, okay? Comment 1 naman kung Team Blast ka. Tingnan niya natin kung gaano karami ang Team Blast. Ayan, if you are part of our mentor Shirley May Sibulan, ayan, comment 1. Ayan. So, syempre, delay, di ba? So, maya ko po makikita yon. Okay, if you are part naman ng Team MVP, okay, part ka ng organization ng ating Mother Pichi Kapili, okay, comment 2 naman. Ayan, tingnan natin kung gaano kadami ang mga taga-MVP na nanonood sa live natin ngayon. And then if you are part of IM Worldwide Team Lions, ayan, under mentor Michelle Santos, ayan, comment ka naman ng 3. Ayan, kung ikaw ay part ng Team Lions Worldwide. And if you are part of Team Gideons, ayan, under kay mentor, sila po kasi mga 001 natin, no? Sila yung mga binabanggit natin, sila yung mga walang upline, 001 po sila ng company. Ayan, comment 4 naman. And 5 naman if you are part of Team Gome. Ayan, and of course, hindi ko lang alam kung may mga 01 pa tayo, but yun po yung mga 001 na team ng company po natin. Ayan, so amazing morning po sa inyong lahat. Ayan, shoutout din po sa aking grupo na nakasuporta ngayon, ang Team Focus Worldwide. Ayan, I hope po clear po ako sa inyo na papakinggan nyo po ako ng maayos. Okay, paki-comment din kung napapakinggan nyo ako ng maayos para dire-diretso po tayo sa ating training ngayon. And if you are a newbie sa ating live training, okay, welcome po kayo sa ating training ngayon. Sobrang masusulit po yung gabi na to kasi marami kayong matututunan dito na kung saan talagang ikakabago ng buhay nyo and ikakagaling nyo sa negosyo natin, and then at the same time, magkakaroon din kayo ng magandang resulta sa business natin. Ayan, so pakilala muna po ako, no? So welcome to ISO. Ito pong ginagawa natin every 8 PM para po tayo din dito nag-aaral. So ang kaibahan lang po natin sa school, pag nag-aral ka, hindi ka pa kumikita. Pero dito, okay, habang ikaw ay nag-aaral, pwede ka na pong kumita. Okay, yun po yung maganda dito. So ISO stands for I Am Worldwide School of Wisdom. So isa po ako sa trainer din dito sa atin, and I'm very blessed po na bigyan tayo ng opportunity na mag-training ng BOD. So shout out po sa ating President Eder, ating GM Joanna Maniego, and our VP Aika Lorraine Uy. So thank you po for the opportunity na makapag-share po ng kaalaman natin sa mga I Am Worldwide movers po natin. And then prayers ko din, no? Pag-pray po natin na maging okay yung ating internet connection para wala po tayong maging problem. Tuloy-tuloy po ang ating pagdi-discuss dito. So marami po tayo ditong bago, no? Okay, para po sa mga bago, okay, sa mga first time po ako ma-meet. Ayan. Okay. Sandali lang po, no? Ngayon pa lang po nag-appear. Okay, sa Facebook ko yung aking live, no? So papakinggan ko lang kung ako po ay loud and clear. Ayan, okay. I think real time na rin tayo ngayon, no? So we have 539 million viewers. Ayan, shout out po sa mga taga-Italy. Ayan, Team Archers Worldwide QC. Watching from GGS, ayan, madami din. Alright, okay. So para po sa mga baguhan sa page natin, kasi siguro iba dito, shinare lang sa wall, ikaw hindi ka pa part ng I Am Worldwide or hindi mo pa nakita yung I Am Worldwide, so na-curious ka lang, imbis na nanonood ka ng bad news ngayon or yung mga teleserye, no? Ikaw ay napapunta dito sa Facebook page po ng I Am Worldwide, at huwag ka pong aalis kasi sobrang dami mo pong matututunan dito, and definitely you will be inspired by the success po ng mga tao na ginagawa yung negosyo. So yan, para po sa mga first timer po natin, no? So pakilala lang po ako, name ko po is Marlon Santos. Ayan, I started po sa ganitong industry when I was 15. That was 2011, okay? So wala po tayong background sa pagninegosyo, no? Wala din po tayong
kumbaga experience no sa pag-work. So ito na po talaga yung naging bread and butter po natin, and sobrang blessed ko lang din kasi dito po talaga nabago ang buhay natin. Okay, kasi hindi naman po kami galing sa family na may kaya. Okay, nanay po ako ng isang labandera, tatay ko po walang work that time. So sobrang hirap po ng buhay, 'di ba, kapag ganun po na walang opportunity. And alam ko hanggang ngayon sobrang dami pa rin sobrang taas pa rin ng poverty, no, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Kaya naman andito tayo bilang agents of hope para ipakalat no yung kagandahan po ng opportunity na to. Okay, para po marami tayong matulungan. Kagaya po na natulong po sa akin ng negosyo na to. And tingnan niyo naman po no, yung picture po no nandito sa right side, no, imaginein mo yan. Ayan po itsura ko no nung nag-start ako sa negosyo, so medyo pumuti-puti na tayo, no. Ayan, so ang point lang, kung may naniwala po diyan, how much more po sa inyo. Okay, yung dating walang-wala. Okay, from nobody to somebody, from nothing to something. Yan po ang mangyayari sa iyo pagka ginawa mo yung negosyo na to. Ang tao po na nag-invite po sa akin dito ay ang angel ko po dito, no, walang iba kundi ang ating top 1 earner. Sobrang lupit, okay, idol po ng lahat, 'di ba? Dahil siya lang naman po ay kumikita ng minimum 1 million. Okay, actually nag 1.5 to 2M na po siya per month sa negosyo na to. And just imagine, magpo 4 years pa lang po ang company. Okay? And in just 2 years doing the business, nakapangalawang supercar na po siya. Ang first niya is Audi R8 and second car niya is Ferrari California. So, yung pong tao nag-invite sa inyo, okay, kung ano po yung present niya, okay, kung may kumikita na siya, okay, meron na siyang resulta, definitely that is your future. Kaya makinig ka lang sa taong nag-invite sa'yo, sumama ka lang sa taong nag-invite sa'yo, kasi kung ano yung nangyari sa kanya, yun din yung mangyayari sa'yo. Sabi nga di ba, kung kanino ka sumasama, yun yung magiging ikaw. Law of environment. So kung sumama ka sa mga taong nagrereklamo, ikaw yung susunod na reklamador. Pero kung sumama ka sa mga tao na positive mag-isip, ikaw yung next, 'di ba, na magiging positive mag-isip at positive din ang resulta. Ayan. So grabe din po ang resulta ng ating top 1. Okay, nagkaroon bukod sa Ferrari, nagkaroon po siya ng 3-story house and lot worth 25 million na ngayon tataas pa kasi yung baba po ng kanyang house, no, pina-renovate niya, almost 2 million ang ginastos niya. Doon lang po sa living area, no. So ganun pong kamassive yung mangyayari sa iyo dito, no. Kung sa labas yung 1.5 bahay na, 2M bahay na, pero dito renovation pa lang 'yan. So, dati lang din po siya na walang background sa pagnenegosyo, no, fresh grad. So, kung nagawa po niya, no, maging successful dito, definitely ikaw na nakikinig ngayon, magiging successful ka din. Okay? You are in the right company, you are in the right team, 'di ba? So, walang dahilan para hindi ka maging successful dito. Ayan po yung sample na kinikita, no, ng mga IM Worldwide movers natin. So imaginein mo, weekly po ang kitaan dito kay IM Worldwide. Kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita ng milyon. Diba? Ngayong pandemic, saan tayo makakita ng negosyo na pwede kang kumita ng milyon? Diba? Definitely wala na. Diba? Pero dito kay IM Worldwide, there's an opportunity na kung saan kahit nasa bahay ka lang, pwede kang maging milyonaryo. Excited ka na ba maging milyonaryo? Paki-comment naman, I am next millionaire. Diba? Kung ikaw na yung susunod na milyonaryo ng IM Worldwide. Ayan. So, dahil po sa pagde-decide po natin na gawin yung negosyo na to, hindi lang po tayo ang na-bless na opportunity. Okay, under sa organization natin, meron na pong 10 na kumita ng milyon from all walks of life, from different walks of life, di ba? So, meron dyan student, meron dyan dating call center, nurses, OFW, yung iba dyan for good na, yung iba dyan dati nag-work sa BPO, sobrang puyatan, sobrang stress, di ba? Pero ngayon, full-time na sa negosyo na to. So, shout out po sa Team Focus Millionaires, and susunod, marami pa po ang susunod dyan, okay? Next po, ito po yung mga nag-rank up po under sa organization natin, no? So, marami na rin po ang na-promote sa elite ranks natin. And then, marami na rin po ang mga dating nagko-commute na ngayon meron ng sari-sariling sasakyan, okay? Isa na rin po tayo sa nakakuha ng sasakyan dito kay IM Worldwide. 5 months, Chrysler 300C. 12 months, BMW Z4. In 1 year, nagkaroon po tayo ng 2 sasakyan. Okay? Hindi lang basta kotse, no? Luxury cars. Isang Chrysler 300C, okay, na luxury car, at isang sports car na nagta-top down. Okay? Nag-post nga po kanina. Before po, lagi lang ako nagpapapicture.
no, sa mga kotse na yan. Kaya kung ikaw nagpapapicture ka ngayon, okay lang yan, di ba? Kasi darating yung time, di ba? Ipang throwback mo na lang yan, na dati nakikipicture ka lang pero ngayon ikaw na, di ba? Yung nagmamay-ari, ikaw na yung nagdadrive na sarili mong sports car. Okay? Kaya wag kang mahihiyang magpa-picture para may remembrance ka, di ba? Nagkaroon din po tayo dito ng house and lot in just 12 months doing the business. So, ang masarap lang pag may bahay at lupa ka anywhere, di ba? Ngayon, pwede kang magbakasyon, di ba? So, ngayon, nasa house and lot po tayo ngayon dito sa Bulacan. And ang nakakatuwa lang po, tuloy-tuloy pa rin po ang renovation po dito sa house po natin. No? Katas po yan ng IM Worldwide. Okay? Dito rin na-experience natin makapag-travel sa iba't ibang bansa. Sino dito gusto after pandemic? Sunod-sunod yung schedule niya ng pagta-travel sa iba't ibang bansa. Diba? Yung 3 months dito ka sa Asia, after 3 months Europe ka naman, after 3 months US ka naman, diba? Yan po ay magiging posible through IM Worldwide nang hindi po nabubutas ang bulsa mo. Bakit? Libre lang po yan sa company po natin. Kaya napakasarap pong hatawin ng IM Worldwide. Kaya huwag kang magtataka kung bakit sobrang sisipag ng mga distributors dito. Kasi sino ba naman ang hindi magsisipag? Kumita ka na, may libre pa. Tama? And dito rin po natin nahanap ang ating forever. Kaya sa mga single dyan, di ba? Okay, baka dito mo na makita kay IM Worldwide ang forever mo. Okay, hindi po si Kim Domingo ang forever natin, no? Ayan po si Mentor Mitch, yung katabi po ni Miss Kim Domingo, dati pong freelance model. And na-invite kay IM Worldwide bilang Asheret, taga-abot lang po ng award. Ngayon po, 001 ng company at isa po sa mga top earners, no, ng company po natin. Kaya ikaw dito, kahit, sipin mo, hindi siya na-invite, okay, para mag-IM Worldwide. Na-invite lang siya para magbigay ng award. Tama? Nagbigay lang siya, na-invite lang siya para magbigay ng award. Pero, ngayon, part na siya ng kumpanya. Kaya ikaw na nanonood ngayon, baka mamaya, nakita mo lang biglang nag-appear tong live na to sa wall mo, hindi mo naman alam about IM Worldwide, diba? May purpose po yan. Okay? So, ano po nangyari sa kanya? Dahil siya po ay na-curious about kay IM Worldwide, chinek niya ang kumpanya. That was 2017, nakatanggap siya ng first income niya na 7,000. Siyempre, lahat po ng malaki na nakikita niyo po ngayon, nagsimula po yan sa maliit. Diba? Hanggang nag-27,000, nag-103,000, nag-suffer po siya in just 1 month, and ngayon full-time niya nang ginagawa yung business. Okay? Na-experience din po namin dito na kahit siya ay nag-aalaga ng baby namin, yan, may anak na po kami, mag-3 na po, no? Si Tantan, no? Na-experience niya pa rin pong kumita dahil sa passive income ng kumpanya, even up till now. Diba? Kaya sobrang baliw na baliw po kami sa kumpanya na to at sa negosyo na to. Kasi, imaginein mo, nasa bahay ka lang. Kumikita kayo parehas ng up to 6 digits per week. Diba? Sa negosyo na to. Diba? Sobrang laking blessings po nun. Kaya kung ikaw naghahanap ka ng way, no, para kumita na kahit nasa bahay ka lang, napaka the best talaga ng negosyo na to. Okay, right now she's an Emerald Elite Executive, a car achiever ng company natin. Nakakuha na siya dito ng Civic, ng Mirage, nagka-Montero na din, di ba? And last year lang, parehas po kaming nakahit ng brand new na Honda City. Okay? And then, ayan, tayo din po ay nakaka-experience na kumita kagaya ng kinikita ng ating top mentor. Di ba? Ayan. Nang hindi lang 6 digits, no? Even, ayan, 7 digits. Okay, sa loob ng isang buwan. Yan po yung weekly income po natin. Ayan. So, eto po yung sample ng income natin noong November. So, pumalo po siya ng 1,045,200 na ang na-invite lang po natin sa loob ng 4 weeks ay 3 persons lang. Okay? Sumunod po na buwan, okay, nag-income naman po tayo dyan ng medyo bumaba pero di na rin masama, no? Almost 700,000. Okay? In just 4 weeks. Diba? So ngayon, kung ikaw naku-curious ka, mentor, paano ba magkaroon ng ganyang income? Paano ba magkaroon ng ganyang result? Ngayon, ang kagandahan dito, yung i-discuss nating training ngayon, makakatulong to para magkaroon ka din ng resulta na meron ng ibang top mentors dito at ibang mentors dito at kung ano yung result din na nakuha ko sa negosyo na to. Kaya if you are excited, can you please type I am excited? Diba? Tingnan nga natin kung excited ka ng matuto ngayon kasi pag-uusapan na natin ang napakagandang topic po natin. Okay? Ayan, inom muna ako ng water. Okay, sabi ni Cap EJ kanina, isa sa mga technique para makainom ka ng tubig. Okay, habang nagte-training, magpa-comment ka muna. Kaya comment kayo dyan. Okay? Okay, meron din tayo dito nanonood from Germany. Grabe.
Worldwide na talaga ang I am worldwide. Meron din sa UK. Ayan, ang dami na. Okay. Ayan. Okay, so I think we are ready. So let's proceed with our topic. Okay, ang topic po natin ngayon is IM5, but this one medyo revised po siya. Hindi siya kagaya ng IM5 na diniscuss ko before na may pagka-offline. Okay, ito pong IM5 po natin, ito po ay medyo based na po sa ngayong new normal, kung ano na talaga yung nangyayari sa atin ngayon. Okay, so ano ba yung IM5 para sa mga bago, no? Ano ba yung IM5? IM5 stands for Number 1, okay, yan yung 5 skills, no, na kailangan mong ma-develop sa ganitong negosyo. So, kung ikaw ma-attend ng training since Monday hanggang Thursday, ang gaganda ng mga topic. Tama? Pag na-apply mo yon, gumanda attitude mo, gumanda yung mindset mo, definitely, di ba, wala na tayong problem dyan, pero kailangan mong ma-develop ngayon is yung skills mo naman. Kasi I believe dapat balance din ang attitude and skills. Tama? Kailangan dito sa negosyo na to, nag-grow ka din. Okay? So, yan. Number 1, di ba, sa IM5 natin, tatandaan natin yung prospecting. So, pag-uusapan natin dito mamaya kung paano ka magkakaroon ng maraming leads, paano ka magkakaroon ng prospect para po sa negosyo mo. Second is, tuturuan din tayo dito kung paano naman yung sa inviting naman. Okay? Ayan. Ayan. Okay? Pag-uusapan din natin yung sa inviting. Okay? Kung paano mo naman iset ng appointment, paano mo i-invite. Ayan, yung mga prospect mo. Ayan, next po natin is presenting, okay? So magbibigay din tayo dito ng mga tips kung paano magiging maganda yung presentation mo, okay? Next natin yung closing. Ayan, okay? So kung paano mo naman maka-close yung deal, very important din 'yan kasi syempre hindi tayo magkakaroon dito ng income, ng pay-in kung hindi naman natin naka-close ng deal yung mga natotalk natin. And then follow up. Okay? So, alam mo, 80% ng sales galing sa follow-up. Kaya dapat matutunan din natin yung mga right follow-up. Okay? So, yan po yung mga pag-uusapan natin ngayon. So, proceed po tayo with our first. Okay? Yung first po natin is yung tinatawag natin na, ayan, prospecting. So, pag ikaw ay bagong simula pa lang sa negosyo, very important na ikaw mismo ay may tinatawag natin na prospect list. Meron ka pong separate notebook na gagamitin mo sa pagbibusiness natin. Okay? So, yung book na yon, dun mo isusulat lahat ng mga tao na ipapakausap mo sa mentor mo. Ito yung mga tao na i-invitein mo sa mga IBP. So, bakit importante nakasulat? Kung medyo high-tech ka na ngayon, pwede mong ilagay sa notes. Diba? Kasi ako, sa laptop ko, may mga sticker, diba? Sticky note ba? Sa laptop, may mga notes. Doon ko nilalagay lahat ng prospects para lagi ko siya nakikita sa desktop. Kung sino yung mga dapat na i-follow up, sino yung mga dapat na invitein. Okay? So, pag nagpo-prospect ka, okay, syempre dun sa prospect list mo, ang gagawin mo doon, number 1, sulat ka ng 100 names. Okay? Sino yung 100 na mga kakilala mo na pwede mong invitein? Huwag mong i-judge, isulat mo lang lahat para wala kang mami-miss out. Diba? Bili ka ng ng highlighter, ilagay mo doon, i-highlight mo doon kung sino na yung mga na-invite mo. Definitely hindi ka mawawala ng invite every day. Okay? So, napakadali na lang po mag-invite ngayon kasi hindi na kailangan mamasahe, pumunta ng office, hindi na kailangan gumastos papunta sa mga coffee shops, di ba? Dito, i-invitein mo na lang sa Zoom. So, kailangan may listahan ka ng prospect list para ang gagawin mo na lang dyan, okay? Ang gagawin mo na lang dyan is tatanungin mo na lang sila kung available ba sila ng ganitong oras. Okay? Para ma-set mo ng appointment. Okay? So, very important may prospect list ka. And kapag ka ikaw nagsisimula sa ganitong negosyo, very important na unahin mo muna yung mga warm market mo. Yung mga kakilala mo. Warm or hot market mo. Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung hot market. But definitely yung warm, yan po yung mga kakilala mo muna. Okay? So, madali kasing invitein yung mga kakilala because trust is already established. Okay? So, what else? Ayan. So, pagdating sa prospecting, since ang number 1 tool na ginagamit natin sa pagpo-prospect ngayon is yung Facebook. Tama po ba? Facebook po ang ginagamit natin. Kaya, eto po, okay, hindi ko po i-discuss dito, okay? Pero, I recommend po na panoorin natin sa YouTube yung training po ng ating Vice President about Facebook Lift, okay? Ito po kung saan mas mabuboost mo pa yung Facebook mo, mas magiging professional siya, okay? Mas magiging attractive siya, okay? Mas magiging maganda yung standard ng Facebook mo.
Okay, kasi sabi ko nga po, yan po yung unang ginagamit natin. Okay? Actually ngayon, since hindi na tayo nagkikita in person, hindi na tayo nagkakaroon ng way para magkakilala. So, ang tao, okay, kinikilala tayo, okay, based dun sa, sa social media accounts po natin. Okay? So, depende sa kung ano yung pinopost natin. Kung tayo, pinopost natin is more on mga reklamo sa gobyerno, more on mga issues na hindi naman mahalaga, na hindi na kailangan i-share, may kita doon na parang, ay, medyo chismosa tong taong to, hindi ko to trip, hindi ko to feel salihan. Tama? So, dyan kasi nasasalamin yun. Kapag ka naman, ikaw ang pinopost mo more on positive, diba? So, parang nakaka-attract, diba? Tapos, nakikita doon sa Facebook mo, ang ganda ng quality ng ang ganda ng quality ng Facebook mo, yung profile picture mo, talagang nagpa-studio ka pa, may kita doon na legit ka, hindi yung mga blurred na pictures. Alam mo doon, may kita na, actually, ako for me, pag nakita ko na maganda yung profile picture, talagang nabibuild na agad yung trust. Parang nakikita mo na ito, magaling to, top seller to. Kasi nagtitingin-tingin po kami ng ako po nagtitingin-tingin ng condo. Kasi meron kami isang leader dito talaga din na di ko napapangalanan, no, na talagang pabili na. So kami, tinitingnan namin yung mga agent. 'Di ba? Pag yung picture niya medyo parang siya doon, parang blurred yung pictures, parang hindi to top seller. Doon tayo syempre sa top seller, yung magagaling. So, parang ganun din tayo kay I Am Worldwide, di ba? Pag nagma-market tayo, dapat talagang pinag-i-investan din natin yung social media accounts natin. Kasi dyan tayo nasasalamin, di ba? Dyan, sabi nga, first impression, last, di ba? Kaya kailangan talaga nating umattend o pakinggan itong topic na to. Kasi marami tayo ditong matututunan. Okay? So, eto po, sino ba yung mga magandang i-follow sa negosyo natin kay I Am Worldwide? So, syempre yung mga top earners. Diba? Doon mo makikita yung mga magandang content, magandang ipopost. Diba? So, i-follow mo lang sila. I'm not saying na i-add mo kasi yung mga mentors na yan, full na rin po yung account. Okay? So, ang ginagawa nila, kailangan kasi nila ng space syempre for their clients, for their new directs. Okay? So, sino pa yung mga ifa-follow mo sa business natin kung nag-start ka pa lang, yung top 30 earners natin? Sobrang gagaling po ng mga yan. Sobrang gagaling magpa-pay-in, sobrang gagaling mag-build. So, importante po na i-follow mo po sila para makita mo din ano ba yung content ng post nila, ano ba yung mga activities nila. Diba? Sino pa yung mga ipa-follow mo sa company, yung mga millionaire circle po natin? Siyempre, hindi naman magmi-million yan kung hindi magagaling yan, kung hindi magaganda yung ginagawa nila sa negosyo natin. At yung mga top elite executives. Sino yung mga top elite executives? Yan yung mga nag-sapphire, yung nag-ruby, nag-emerald, mga diamonds natin. Okay, so dito kasi sa negosyo natin, copy business lang, okay? Mas madaling mangopya kaysa mag-isip, tama? Pero maganda dyan kung mangungopya ka doon na sa mga the best. Tama? So, make sure mo kung bago ka, i-add mo yung mga top earners, no, ng company natin, mga top mentors, i-follow mo sila. Okay? Kasi dyan ka makakuha ng idea kung paano mo pa mas lalong pagagandahin yung prospecting through social media. Okay? Mga strategy, mga sample and quality post. Okay? So, eto, pagdating sa prospecting, meron tayong tinatawag na 3 online mastery in Facebook. Okay? So, eto, natutunan lang din natin sa isang leader natin, no, si Mentor Farah, okay, from Team Focus Archers, no. So, number 1, okay, pagdating sa prospecting, kailangan mo mag-create ng leads. Okay? Leads, ano ibig sabihin yan? Kung sino yung mga target market mo. Okay? Kasi sa Facebook account mo ngayon, hindi lahat yan quality. Kailangan kasi makahanap ka ng mga prospects na, syempre, kailangan mo ng quantity, yung dami. Kasi this is numbers game. And then, kailangan mo rin ng quality. Okay? Yung mga quality talagang prospect. So, ngayon, filter mo din yung Facebook account mo. Facebook mo. Check mo doon kung sino yung mga quality. Okay? So, lalo na kapag puno na yung Facebook account mo, talagang check mo dun, ito ba quality prospect pa? Pag hindi na, pwede mong i-unfriend para magkaroon ka pa ng space para sa mga new prospects mo. Okay? Or better, gawa ka ng page mo. Okay? Gawa ka ng page mo. Okay? Para magkaroon ka din ng maraming leads, syempre kailangan everyday may mga bago kang ina-add na friends. Okay? May mga bago kang ina-add na friends. So, lahat ng prospect mo, make sure mo na friend kayo sa Facebook. Okay? So, for example,
bumili ka lang sa tindahan, 'di ba? Nakakwentuhan mo lang yung tindera doon, nakausap mo lang about kung ano yung recent situation yan, about pandemic, etc. Then inad mo sa Facebook. No intention na pag-i-invite, basta ate add lang sa Facebook. So nung na-add mo sa Facebook, nakita yung mga post mo. Okay? Nung nakita yung mga post mo, automatic, okay, nagka-interest. 'Di ba? So yun yung kailangan natin gawin. Everyday dapat lahat ng mga nami-meet natin, basta hindi pa natin friends sa Facebook, i-add natin. Okay? Meron ako isang agent, no, kasi bumili tayo ng motor, okay? Para sa service po ng business natin, no? So, yung binili ako ng motor, inad ko lang sa Facebook, 'di ba? Tapos maya-maya, okay, kinabukasan, nag-PM sa akin, interested I am worldwide. Okay? Kasi nakita niya yung mga post natin doon. Okay? So, kung hindi ko siya inad sa Facebook, wala kaming way para magka-contact. 'Di ba? So, ganun din minsan sa sa condominium nyo or kaya sa community nyo. Kung saan man kayo, 'di ba, uso ngayon yung mga nagbebenta, yung mga marketplace na tinatawag, online marketplace. So nagjo-join po tayo doon sa mga online marketplace and then bumibili po tayo. Syempre support na din sa mga nagbebenta online. Pero ang ginagawa po natin, ina-add po natin sila sa Facebook, 'di ba? Nakikipagkwentuhan po tayo sa kanila hanggang eventually, 'di ba, pag nakita na natin yung need ng tao, pwede nating masingit yung business po natin. Pwede nating masingit yung opportunity. Kaya make sure mo na everyday may mga bago kang na-add na new friends. Okay? Kung puno na yung Facebook account mo, then that's the time para mag-filter ka na, mag-clean ka na kung sino yung mga dapat nang i-unfriend at sino yung mga dapat pa na i-add mo. Okay? So very important po 'yan. Yan. Next po natin, create your own page. Okay? Bukod syempre sa Facebook account mo na alam natin limited lang to 5,000, kailangan meron kang mga bagong friends, kailangan makakuha ka pa ng iba pang leads. So, ang ginagawa ng iba, gumagawa sila ng page. Okay? Meron tayong mga top mentors, iba yung page niya sa products. Okay? Iba yung page niya sa products, iba yung page niya po sa opportunity. Okay? So, pwede mong gawin yun kasi you can manage multiple page naman sa isang Facebook account. Okay? So, ang advantage doon, no, kapag may page ka, mas madami kang pwedeng matarget. Millions po. Okay? Ang pwede mong matarget sa mga page na yan. Okay? So, create ka ng own page, but definitely, we cannot use I Am Worldwide Corporation na name sa page. Diba? Kailangan lalagyan natin ng by Marlon Santos o kaya by Jennifer Cruz. Diba? So, kailangan ganun po lagi. Okay? Para yun po yung memo po sa atin sa company pag nagkikreate tayo ng page. Okay? So, yan. Saan ka pa makakuha ng leads? Okay? Mag-join ka sa mga public group page. Okay? Sobrang dami po niyan na mga marketplace, 'di ba? Mga group page, 'di ba? So simulan mo na doon sa mga group page doon sa area mo. So for example, ikaw sa UK, for sure may mga groups diyan na mga Filipino sa UK, Filipino sa Hong Kong, 'di ba? OFW in Canada, OFW in Kuwait, 'di ba? So mag-join ka sa mga group page na 'yan, 'di ba? Mag-observe ka, check mo kung may mga nagpo-post din, 'di ba? Para pwede ka rin doon mag-post ng ads mo about sa business. Doon ka rin makakuha ng mga contacts mo and doon ka rin makakuha ng mga tao na pwede mong i-add. For example, itong tao na to, nagsisell siya, add ko nga to. Baka possible magka-interest din sa negosyo since sa online business na rin naman siya. Diba? Ayan. What else? Diba? Always connect. Okay? New network. Okay? Ibig sabihin nito, dapat everyday, okay, meron kang bagong nakikilala. Kailangan mo lang maging friendly. Kailangan mo lang maging service-oriented. Okay? Kasi kailangan mo ng network dito. Okay? The moment you start this business po, okay, importante po na dumadami nakikilala natin. So, lagi kang maghanap ng way kung paano ka makakatulong sa ibang tao. Okay? Hanap ka ng way kung paano ka makakakonect sa ibang tao. Okay? Kasi kailangan everyday may bago kang nagiging friend. So, in short, kung dati hindi ka friendly, ngayon kailangan mong maging friendly. Bakit? Kasi para mas marami kang ma-share ng opportunity natin. Okay? So, dito, tanggalin mo yung hiya. Okay? Tanggalin mo yung hiya. Bakit? Kasi unang-una, di ba, yung company po natin, sobrang ganda po. Okay? Imaginein mo, sila Heart Evangelista nga eh. Di ba? Mayaman na eh. Di ba? Hindi nahihiyang i-share yung products natin. Pinupost pa sa Instagram, pinupost sa Facebook. Di ba? Si OG Diaz, yung manager po ni Miss Liza Soberano, pinopromote po yung products natin. 'Di ba? Sinishare pa yung mga success stories ng mga distributors natin, 'di ba? Mga kilalang personality na hindi nakihiya na i-share yung opportunity na meron tayo. How much more pa tayo na tayo mismo yung
agent of hope, tayo mismo yung distributor, tayo mismo yung brand ambassador. So dapat wag tayong mahiya na i-share yung opportunity na to. Okay po ba 'yon? Okay, tanggalin mo din yung fear. Ano yung fear? 'Di ba yung takot ka na ma-reject, 'di ba? Takot ka na na kung ano-ano yung sasabihin sa'yo. 'Di ba? Dapat pag nag-start ka sa ganitong negosyo, buo yung loob mo na itong negosyo na iaalok mo sa kanila, makakatulong to sa kanila. Itong negosyo na sinimulan mo, okay, para to matulungan sila, hindi para pagkakitaan. Okay? So, huwag kang matatakot kasi, kumbaga, dapat dito mataas ang confident level mo. Okay? Kung sabi ko nga, si Manny Pacquiao, di ba, si Sir Raffy Tulfo, confident i-share yung product, confident i-share yung negosyo. How much more pa tayo? Okay? So, always connect ka lang, always find new network, di ba? Huwag kang matakot i-share yung opportunity kasi marami tayo dito matutulungan. Okay? So, yan. Next natin, di ba? Talk about them. Okay? Pag nagpo-prospect ka, nag-leads ka, kailangan marunong ka din communicate, 'di ba? Hindi siya yung alok ka lang ng alok. Dapat kumbaga kilalanin mo din yung kinakausap mo. Depende rin kasi sa tao na kinakausap mo kung ano need. At saka minsan, okay, sa pagpo-prospecting po, hindi to yung pag nakausap mo ngayon, bukas pay in na. Minsan, tanim-tanim ka lang muna diyan. Minsan, nakikipagkaibigan ka muna, after 2 months, after 3 months, eventually, maku-curious na siya sa kung ano yung ginagawa mong opportunity. Tama? So, di ba, kumbaga ito, ang negosyo po natin, okay? So, it's not about hunting, okay? Prospecting, inviting, it's not about hunting, it's more about farming. Nagtatanim ka. At pag nagtanim ka, hindi naman agad bukas, puno na yan. Tama ba? So, kumbaga, kailangan mo din ng patience sa negosyo na to, consistency din. Okay? So, kailangan mo ng leads, ano pa? When you do prospecting, importante po yung curiosity. Okay? Importante na pag nagpo-post ka sa Facebook mo, yung tao may rason para mag-inquire sa'yo. Okay? Tandaan mo to, pag nagpo-post ka sa social media account mo, dapat may rason yung tao para magtanong siya sa'yo. Lagi mong isipin yun. Pag ito ba pinost ko, mapapatanong ka kaya? Okay? Kasi ganun importante dito kasi magkaroon kayo ng conversation, magkaroon kayo ng connection. Kasi pag nagpo-post tayo sa Facebook o nagpo-post tayo sa social media natin, kapag nilahad na po natin doon, there's no reason para mag-inquire pa yung tao. 'Di ba? Naging issue nga before na yung bakit yung amount hindi inalalagay. Kasi syempre, 'di ba, pag nilagay mo yung amount, wala nang conversation. 'Di ba? Hindi mo na mauwin yung tao kung hindi mo na ma-discuss doon kung ano pa yung reason. 'Di ba? So pag halimbawa magtitingin kayo ng sa mga ads, 'di ba? Meron doon nakalagay have a condo for as low as 15,000 per month. 'Di ba? Kahit sino makakita nun, mapapatanong talaga. Imagine magkaka-condo ka, 15,000 a month lang. Tapos yun pala, yung 15,000 a month, down payment lang pala yun. Down payment lang pala yun. 'Di ba? After nun, doon ka na magbabayad ng million. Pero at least nagkaroon ng conversation. Nagkaroon kayo ng connection with the agent na kausap mo. 'Di ba? So, importante, pag magpo-post ka, hindi mo kailangan inobena, hindi na po kasi uso yun. Ang mga tao kasi ngayon busy, scroll lang ng scroll. Diba? Kailangan kada scroll niya, pag nakita niya yung post mo, dapat mapapahinto siya at mapapakurious siya. Ano kayang ginagawa nitong taong to? Diba? Bakit ang saya-saya lang ng buhay niya? Bakit para ang gaan-gaan lang ng buhay niya? Tapos bakit siya nagkakaroon ng ganitong income? Bakit merong mga remittances na ganyan? Bakit marami siyang kausap sa Zoom? Diba? So, kailangan merong curiosity. Dapat may rason para magtanong sa'yo yung prospect mo. Okay? So, ano ba yung mga magandang i-post everyday, di ba? Para ikaw ay magkaroon po ng attraction, no, sa Facebook mo. Pwede mo i-post doon about leadership, di ba? About lifestyle, business, quotes, family, di ba? So, yan yung mga balance na pwede nating i-post. Okay? Hindi siya yung puro mga copy-paste lang lagi yung ginagawa natin. Kailangan pag-iisipan din natin yung mga ipopost natin. Okay? And then, make sure mo, pag nagpo-post ka, quality yung picture, quality yung caption, diba? So, yun yung kailangan mo din pag-aralan. Okay? Show them a positive change in your life. For example, ikaw, dati ka namang hindi nagne-negosyo. Dati ka lang kilala as manginginom, dati ka lang kilala as estudyante. Dapat pakita mo sa social media mo na talagang may pagbabago sa buhay mo. Positive change, di ba? Kasi pag nakita nila yon, maku-curious mo yung mga tao, di ba? Para magtanong sila, anong nangyari sa'yo? Okay, bakit ganyan ka na bakit ganyan yung mga post mo sa Facebook mo?
'Diba? Attract them and make them curious. 'Diba? So sa pagpo-post din, make sure mo din na check mo rin yung time zone. Kung ano ba yung mga target mo na market. Okay, ano ba yung mga target mo na market? Kasi depende din no sa mga target mo na market. For example, nasa ibang bansa ka, ano ba yung best time para mag-post doon? 'Di ba? Usually break time between 9 to 10 AM. Yan yung office break time. So pag nag-post ka diyan, 'di ba, makikita nila. Between 12 to 1, lunchtime, 3 PM break time, 7 to 9 rest time. Yan yung mga oras na free nila nakikita. So napag-aralan na rin natin yan kasi when we do sponsoring ads, no, kapag ka ikaw may mga budget na pwede kang mag-sponsored ads, no, na ipapansin natin ang reply po ng mga prospect for a certain country, 'di ba? Depende sa time zone nila, usually rest time, break time, dun sila nag-PPM. Dun kasi nila nakikita yung ads mo. Kaya dapat maganda ita-timing mo din yung pagpo-post mo. 'Di ba? So at least sabi nga ni VP every 4 hours, 'di ba? Mag-post ka kasi every post mo natatabunan yan. Okay? Huwag kang magpo-post isang post mo, 3 agad kasi hindi na mapapansin yung ibang pinost mo. Okay? So aside from that, 'di ba? Importante din na alam mo yung content. Okay? Ano ba yung content ng post mo everyday? 'Di ba? Kailangan meron ka ding parang hindi naman everyday puro products, 'di ba? Hindi everyday puro results, 'di ba? Kailangan may content ka din. For example, post ka din inspirational quotes, 'di ba? Inspirational quotes, mag-post ka ng ganyan, 'di ba? Yung mag-post ka din ng mga activities mo, 'di ba? Mag-post ka din ng activities mo. For example, yan, may training ka ngayon in-attend, 'di ba? Nakinig ka ng mentoring habang nasa work ka, 'di ba? Natututo ka. Ayan. Share your insight on a trending topic and connect it with our business. 'Di ba? For example, merong certain trending topic, 'di ba? Na relate mo dun sa negosyo mo. 'Di ba? Lately nauso yung mga post na yung mga sumikat na mga artista tapos eventually, 'di ba? Na-connect nila sa business. 'Di ba? So pwede rin yung ganun para alam mo ang tao kasi sa Facebook, usually ang mga tao sa Facebook gusto nila entertainment. 'Di ba? Kaya pag nakita na ang ganda ng content ng ads mo, nakaka-entertain para sa kanila, 'di ba? Nakaka-catch mo yung attention ng mga kausap mo. Importante din na once in a while or once a week nakakapag FB live tayo. Kasi dito nakaka-build din ng trust, 'di ba? Kasi marami na rin kasi ngayong Facebook na fake accounts. Tama? So kapag merong Facebook na nakapag-live, malamang hindi yun fake. Kasi kung ano yung nakikita nila sa Facebook account mo, yun din yung nakikita nila dun sa live, ibig sabihin, totoo yung tao na yun. 'Di ba? Credible yung tao na yun. So sa Facebook live, 'di ba, ang mga tao kasi ngayon mas mahilig din manood kaysa magbasa. So maganda din maglagay ka ng content mo about FB live, 'di ba? So gawin mo lang siya consistent every week. So ang ginagawang strategy ng ibang mga members natin, example, pag may just for you, 'di ba, nagla-live sila, 'di ba? Nagkakaroon sila ng parang live sa Zoom or live sa StreamYard, ini-invite nila doon yung member nila na nag-just for you, pinapakita sa social media na totoo yung income. Pwede mo rin gawin yon. For example, yung iba naman may pay-ins na pinaprocess. For example, yung iba nag-unboxing. Diba? Madami kang pwedeng i-FB live sa totoo lang. Diba? Yung iba naman parang may na-realize lang siyang words of wisdom na gusto niyang i-share. Diba? Pwede mong i-FB live. Kasi ang goal mo dito, lumawak po yung influence mo dun sa mga friends mo sa Facebook. 'Di ba? So, ayan. What else? 'Di ba? Na pwede mong gawing content, 'di ba? Share mo yung testimonies mo. 'Di ba? For example, gumamit ka ng product, 'di ba? I can't help but to share this testimony. Yung mga ganong caption, so mababasa siya. Anong meron, 'di ba? 'Di ba nakita nila wala ka namang ibang pino-post, tapos biglang okay, maganda pala yung product na yan. For example, meron kang sakit, tapos ang tagal-tagal mo na iniinday sakit na yun, tapos through the help of barley, gumaan yung pakiramdam mo, nung nagpa-check up ka na wala na yung sakit mo, barley lang iniinom mo, so pwede mong gamitin yun. Diba? Ano pa, yung mga success mo. Diba? For example, nag-mover ka, nakapag-hit ka ng just for you, diba? Kaya yung iba talaga, ginagastosan yung posters na yan kasi malaking tulong din yan. Yung mga major breakthrough mo, for example, meron ka talagang tina-target at gustong-gustong makuha. Diba? For example, ang tagal-tagal mo na nagko-commute, diba? Sobrang tagal na. Alam ng mga tao sa social media na wala kang kotse. Tapos, yung ginawa mo yung negosyo, nakapaglabas ka ng kotse, share mo yan sa social media. Pakita mo yung buhay ng nakakotse kasi marami kang may inspire dyan. Marami ka ding tao na mako-curious dyan.
'Di ba? Nakapag-travel ka, yan, yung mga major breakthrough mo, yung mga pinagpe-pray mo, nakabili ka ng gadgets na gusto mo, 'di ba? Kailangan i-appreciate mo lang na i-appreciate yung mga maliit na bagay. So, yan yung content, 'di ba, na pwede mong i-post through your social media accounts. Okay? Ayan. So, tapos na tayo sa prospecting. Okay? Ngayon, ang goal mo naman is yung inviting. Okay? Very important yung inviting. Ang napakaganda na napansin ko ngayon, sobrang dali. Kasi before, pahirapan mag-invite. Kasi unang-una, from work, kailangan pang bumiyahe papunta ng office. From work, mag-meet pa sa coffee shop. Diba? Ngayon, i-invitein mo na lang through saan? Set mo lang ng meeting sa Zoom. Diba? So, kung nag-start ka pa lang, diba? Very important yung setting appointment. Okay? Tatanungin mo muna yung direct mentor mo. Okay? Direct mentor, meron ba tayong schedule ng ganitong oras? Kasi ganitong oras free yung client ko kasi after work niya yan. Diba? Kung sabi niya meron, pa-joinin mo doon. Pag wala naman, pwede mong pa one-on-one with your direct mentor. Okay? So ngayon, ang mangyayari dyan, okay, para makapag-close ka makapag-set ka ng maraming meeting, diba, ang ginagawa ng iba, okay, yung closing nila sa pag-i-invite, diba, napakaganda. Say for example, i-invitein kita. Diba, sa halimbawa, ang pangalan mo si Michelle. Okay, Michelle. Okay, Michelle, invitein kita. Diba? Pwede ka ba bukas? Diba? Okay, ang tanong mo, kailan ka pwede? So, yung mga ganong kailan ka pwede, hindi siya okay na pagsiset ng appointment. Okay? Ang tamang pagsiset ng appointment, diba? Okay, no, kumbaga parang hindi mo pa siya ini-invite. Ang tanong mo agad sa kanya, anong gagawin mo bukas ng 4 PM? 'Di ba? Okay, busy ka ba ng 4 PM bukas? 'Di ba? So isipin siya, pag sinabi niyang wala, ang hirap na tumanggi sa iyo. For example, anong gagawin mo bukas ng 4 PM? May schedule ka ba ng 4 PM bukas? Hindi ka nag-i-invite, yun lang yung tanong mo. Diba? Sinabi niya, wala akong gagawin doon, out na ng work ko. Free ako nun. Diba? Okay? Ngayon, pag in-invite mo na yun, hindi na yun makatanggi kasi siya na nagsabi na free siya. Libre siya. Nagigets po? Okay? So, ganun, diba? Ganun, sample, wala ka namang ginagawa, marunong ka na mag-present, tapos nakita mo yung classmate mo, nag-like sa post mo. Diba? Kamustahan lang. Tas, by the way, diba? Nag-work ka pala, no? 6 PM, nag-work ka pa din? Hindi na. Anong so, libre ka mamaya. Okay? Oh, libre ko mamaya. Okay, pwede ba tayo mag-meet sa Zoom? May di-discuss lang ako sa yung business. 'Di ba? So, ang daling mag-invite ngayon. Yun nga lang, syempre, pag nag-set ka ng appointment, nag-set ka ng meeting, dapat closing na agad. 'Di ba? Tanungin mo agad kung libre yung kausap mo. 'Di ba? Yung iba naman mga prospect natin, hindi po available sa Zoom. Pwede ka naman mag-messenger. 'Di ba? Yung iba natin ginagawa, messenger yung way ng pag-i-invite nila. Diba? Yung iba naman, ang ginagawa through YouTube. Diba? Sobrang dami mga mentors natin na nag-upload ng presentation sa YouTube. Tama ba? Okay, inom lang water. So, ang gagawin mo lang dito, okay, tatanungin mo siya, if ever ba, diba, available ka ngayon na ipanood ko sa yung video presentation. No, sige, available ako, free ako. So, isend mo yung link sa kanya, 'di ba? Yung presentation link, kung ano yung link na mas preferred mo, yung presentation ng upline mo, presentation ng team nyo, presentation ng crossline, walang problem. 'Di ba? Kasi kilala mo naman 'yan eh. Ikaw naman nag-send ng link niyan. And after the presentation, pagdating sa follow-up, ikaw din naman ang pagtatanungan niyan. 'Di ba? So, tanungin mo muna if ever ba. Wag yung ang ginagawa kasi ng iba, 'di ba? Pagkasali, hiningi yung link sa mentor, nagsisend sa mga friends niya, tsaka tatanungin, pinanood nyo ba? Of course, hindi niya papanoorin. Kasi nga, hindi mo binigyan ng value. So, kailangan dyan, bago mo isend yung link na yon, kailangan bigyan mo muna ng value yung link. Kausapin mo muna kung libre ka ba ngayon, makakausap mo ba yun, if ever ba, send ko sa video presentation for the opportunity, mapapanood mo ba? Diba? Then, send the link. Okay? Then, importante, yung follow-up. After 2 hours, diba? Tapos na yung presentation, after 3 hours, balikan mo siya. Pero usually yung iba, sila na nag-PPM. Maganda yung presentation, napanood ko na. 'Di ba? So yun, isa din yun sa mga way para sa ngayon na nangyayari para na-share yung opportunity, na pe-present yung opportunity. So usually gagawin na lang doon, messenger, okay, video call, tapos Zoom call na lang for other questions na hindi niya na intindihan doon sa sinend na presentation. Okay? Then,
pwede ka rin mag-schedule na, pwede ka rin mag-invite through our scheduled company or team IDP. So for sure, sa team na kinabibilangan mo, may mga nakaschedule na IDP yan. Sa company naman natin, may mga nakaschedule din na IDP. I believe bukas may IDP tayo, 'di ba? So doon mo lang ipa-plug in, 'di ba? So dito, 'di ba, napakadali na lang mag-invite. 'Di ba? Kailangan lang marami kang talagang ini-invite. Okay? Marami kang ini-invite. So dapat yung dito, mas talagang dapat, kaya nga mapansin mo bakit sobrang ang lalaki ng resulta po ng mga movers ngayon compare dati. Kasi dati, it takes time, money to invite someone, 'di ba? Effort, 'di ba? To invite someone. Pero ngayon kasi ang dali na lang, internet na lang. Kaya talagang dapat pag may mga IBP, yung team nyo, 'di ba? Kailangan everyday talaga meron kang invite, meron kang nakakausap. Kasi numbers game po ito eh. 'Di ba? Kung gusto mo lumaki organization mo, kailangan kailangan isa ka sa mga madadaming mag-invite. Isa ka dapat sa mga top inviter. Okay? So, ganun lang siya, 'di ba? Kailangan lang kumausap ka ng kumausap. Sobrang dali na lang ngayon mag-invite. Basta kailangan lang talagang excited ka, 'di ba? Alam mo 'yun, yung talagang full of hope ka, 'di ba, na alam mo yung gusto mong tumulong eh, 'di ba? Kumbaga, ang goal mo kasi ma-set mo na appointment, ang goal mo masendan mo ng presentation, mapanood niya, 'di ba? Kasi yung decision making nasa kanya naman 'yun eh. 'Di ba? Decision niya naman 'yun eh, kung nagustuhan niya or hindi. Ang pinaka-importante, 'di ba, na share mo sa kanya yung opportunity. 'Yun yung pinakamahalaga. Okay? So, 'yan. Ngayon, pag nag-i-invite ka, syempre, unahin mo na muna yung mga hot market mo. Yung mga talagang hot, ang tinawag, bukod sa warm, may tinatawag na hot market. Yung hot market, ito yung mga tao na hindi makakahindi sa'yo. Ito yung mga tao na very liquid din. Di ba? Pag in-share mo ng opportunity, on the spot magbabayad. Maybe ay matagal nang nag-work, di ba, na may ipon, or may other business din siya, or may ipon din siya. Alam mo yan yung mga unahin mong i-market. Yan yung mga una mong ipatok sa mentor mo. Okay? So, usually, yung mga hot market na yan, di ba, talagang set an appointment na yan with your mentor. Tama? So, pag nag-invite ka, di ba, focus ka muna pag nag-start ka sa man. Ano yun? May money, may authority, may needs. Di ba? Gusto mo may tagad yung just for you, give me 5, di ba? Unahin mo yung man na prospect mo. Okay? Pero, hindi dyan mag-i-stop, di ba? Kasi minsan, kung sino pa yung mga tao na wala, yun talaga yung kumakarir sa negosyo natin. Okay? So, importante din na hindi lang basta may pera, pang sali, pang join, importante din yung may needs. Tama? Okay. So, ngayon, ang goal natin is, again, is to set an appointment. Okay? So, pag nag-invite ka, okay, lagi mong tatandaan, di ba? Let go of the outcome. Okay? So, pag nag-invite ka, ibig sabihin, magustuhan niya hindi, di ba? Okay lang, di ba? Ang goal mo na share mo sa kanya opportunity. Di ba? So, kumbaga, numbers game lang, 'di ba? Kasi hindi naman lahat talaga right time pa para mag-join for you. Pero hindi ibig sabihin nun wrong prospect sila. Minsan right timing lang, 'di ba? Pag nag-i-invite ka, dapat excited ka and on the proper state, 'di ba? Iba yung excited na nawawala na sa sarili, 'di ba? 'Di ba? Tsaka naman sa nasa proper state din. Dapat ang mindset mo lang, excited ka na invitein siya kasi excited ka sa excited ka sa mangyayari sa kanya. Dapat ganun yung mafe-feel nung prospect mo. Alam mo, excited ako kasi alam ko talagang magiging successful ka sa opportunity na i-share ko sa'yo. Kasi bagay ka talaga dito. Diba? Matutuwa ka dito, mag-e-enjoy ka sa company na to. Diba? Marami kang matututunan at talagang yung mga goals mo, mabilis mo makukuha dito sa company na to. So, ganun yung excitement mo, more on sa kanila. Okay? More on para dun sa benefit nila. Okay? Then, ayan, education and understanding, okay? No forcing, di ba? So dito, sinishare mo lang kung ani alam mo, okay? Yung hindi tayo dito namimilit, okay? Curiosity is your main weapon. Tandaan mo, para makapag-invite ka, kailangan ma-curious yung tao para makinig siya. Okay? Kasi kapag halimbawa, nag-invite ka, diniscuss mo na lahat, ito, ganito kasi yan eh, ganito yung capital, ganito, ganyan, wala nang rason para makinig siya sa presentation. Kaya make sure mo na, di ba, talagang interested na curious siya, okay, para makinig siya ng presentation. Okay, we will not present on the phone. The goal is to have an appointment. Again, pwedeng Zoom, pwedeng panoorin niyo YouTube link, or pwede mong schedule dun sa mga IBP ng team and ng company natin. Okay, make sure din kapag may mga grand IDP yung grupo nyo, make sure din na nakakapaghakot ka kasi usually sobrang gagaling ng mga speakers ng mga team na yan kasi nandyan na talaga yung mga top mentors ng kumpanya na nasa grupo nyo din na nagsishare po
dun sa mga presentation. Kaya malaki din yung chance na mag-join yung mga invites mo. Okay? So, ayan. So, again, maraming ways para mag-invite, 'di ba? Pwede nating gamitin yung social media account natin like Instagram, TikTok, yung iba maraming nakaka-pin doon sa TikTok, 'di ba? Creative posting. So, maraming way para makapag-invite ka. Ang bottom line, kailangan may invite ka everyday. Okay? Pag wala kang invite everyday, para kang nagbukas ng tindahan mo na walang bumili kasi hindi ka nag-invite. Okay? So, para mong sinarado yung business mo. So, dapat everyday may invite ka. Okay? Lalo na ngayon, ang gagaling ng mga trainers natin, ang gaganda ng resulta, di ba? Pag bago ka, ang sarap mag-invite kasi may magpe-present na sa'yo. Okay? Ngayon naman, kung medyo tumatagal ka na sa business natin, like 1 month ka na, di ba? 2 months ka na, dapat natututunan mo na rin mag-present ng negosyo. Okay, yan yung skills na kailangan mo ding ma-develop para mas tumaas yung resulta mo at mas mag-momentum ka. Okay, kasi kapag hindi ka po marunong mag-present, laging nakadepende sa YouTube link, 'di ba? Laging nakadepende sa schedule ng mentor mo, 'di ba? So paano pag na-busy na si mentor mo? So syempre tao din naman 'yan, napapagod din. So very important na ikaw mismo, 'di ba? Alam mo 'yun, matutunan mo na kung paano mag-present. Ito tandaan mo. Okay, walang top earner sa company natin na hindi marunong mag-present. So kung ikaw nangangarap ka maging top earner, kailangan ngayon pa lang pinag-aaralan mo na mag-present na negosyo. Tama? Okay? Okay, madali lang naman kung paano mag-present. 'Di ba? Kung ikaw bago ka ngayon, 'di ba? Pwede kang mag-start sa mga Zoom activities, okay? Ano ba 'yung mga Zoom activities? Pwede kang mag-start as hosting. Okay? Sample, may IBP, ikaw muna 'yung taga-host, ikaw muna taga-intro sa mga speakers, sa mga trainers, sa mga sharer, 'di ba? So diyan ka matututo through hosting, 'di ba? Pwede rin ikaw 'yung magli-lead ng prayer, 'di ba? Unti-unti kung may medyo nahihiya ka pa, kumbaga hindi ka sanay na makipag-usap sa laptop, di ba? Di ba? Sanay makapag-usap sa live, hindi ka sanay makipag-usap sa ibang tao, di ba? So start ka muna with a small activity sa online natin. Okay? Yan, yung hosting, yung prayer, start ka muna dyan. Tapos, sharer ka, di ba? Share mo yung testimony mo, share mo yung income mo, share mo yung reason bakit ka sumali kay I Am Worldwide. Ano yung nagustuhan mo sa business? Then eventually, next goal mo, maging speaker ka na. Okay? So, yan yung mga activities na kailangan mo para masanay ka. Okay? Kasi ang goal mo dito sa business na to, hindi ka sumali dito para kumita lang, sumali ka dito kasi para mag-grow ka din. 'Di ba? Para ma-develop mo yung skills mo, para kumbaga ma-unlock mo yung mga potential na nakatago sa iyo. Tama? So ayan, tips on effective presentation, 'di ba? So wear ka ng nice shirt, dress, 'di ba? Sa mga kababaihan, wear makeup, 'di ba? Lalo na pag mga puyat, bagong gising, 'di ba? Mga ganon, ring light, very important po 'yan, 'di ba? So yun yung mga investment po natin, no, when we do presentation. Okay, hindi porket na nasa bahay lang po tayo, alam mo yun, magsasando, magti-t-shirt, mahihiga ka na lang. Syempre, we have to look professional din if we want to catch the attention of our participants. Tama? Kung gusto natin mapayes agad sila, kailangan yung image natin talaga pag nag-appear tayo sa ating Zoom account, no, talagang professional din. Talagang ma-attract mo din sila. Diba? Build rapport bago ka mag-start ng presentation, kilalanin mo muna. Kaya nga, usually pag may presentation ka, tinatanong muna ano yung background ng invites para mabilis ka makapag-rapport. Diba? Para at least mabilis ka makapag-connect sa kausap mo. Diba? And then, very important that you ask the hot questions. Diba? Ano ba yung hot question? Higher order thinking question. Yung mga question na pwedeng makarelate sa negosyo natin. Say, for example, saan lugar siya nakatira, saan siya lugar naka-based, 'di ba? Tapos kumbaga for sure ilang years na siya nag-work. Kamusta naman, may kumbaga for sure malaki na yung savings, mga ganon, 'di ba? Kumbaga malalaman mo din kung ano yung kumbaga itong tao na to talagang gustong-gusto na magkaroon ng opportunity kasi matagal na nag-work pero wala pa rin naiipon, 'di ba? Wala pa rin napupundar, 'di ba? So doon mo makikita kung ano din interest ng tao. For example, kumbaga may edad na, 'di ba? Sobrang healthy niyo naman, buti wala po kayong maintenance, 'di ba? Tapos sabi niya, ay may maintenance nga ako, may sakit ako sa ganito, ganyan. So makikita mo agad ano yung need ng tao. 'Di ba? So doon sample yung tao walang kumbaga na
na layoff, 'di ba? Alam mo na kailangan niya ng opportunity na 'to. So yun yung mga tanong na magagandang itanong, hindi yung anong favorite color nyo, 'di ba? Anong saang street kayo nakatira, yung mga ganun, 'di ba? So dapat yung question nyo din, yung makaka-relate din, magagamit mo din for the business at may hint mo kung ano yung interest ng tao, no? Are you learning? Ayan. Next natin, when you do the presentation, state the problem. Okay? Anong current problem ngayon, 'di ba? So, ano yung reason bakit hindi makapag-start ng business yung mga tao? Because kailangan ng malaking kapital. Ang maganda kay I Am Worldwide, 'di ba? May mga maliliit tayo na kapital na pwede ka makapag-start with your own business. 'Di ba? Mahirap magnegosyo ngayon kasi syempre pandemic, pero eto maganda sa atin online. So you state the problem, 'di ba? And then at the same time you offer the solution. Lalo na ngayon ang mga tao sobrang takot magkaroon ng sakit kasi pandemic, 'di ba? Konting ubo lang, COVID na agad, 'di ba? So bawal sipunin, bawal lagnatin, bawal mawalan ng panlasa, 'di ba? So takot na takot sila, 'di ba? And we all know that the only way, 'di ba, to combat those free radicals no nasa paligid natin, 'di ba? Kailangan i-boost natin yung immune system natin. So you offer the solution, 'di ba? So tayo ang sa business natin, 'di ba? Yun ang ginagawa natin, we offer the solution. Okay? Solve problems rather than sell the products, 'di ba? Kasi ang tao aanhin ko yung product na yan, 'di ba? Kailangan when you do the presentation, ma-realize niya na kailangan ko yung product na yan. Okay? Be a solution provider, focus on solving the problem. Ayan. And of course, 'di ba, I Am Worldwide, it's a solution to our problem. Finances man yan, health man yan, makakatulong sa'yo si I Am Worldwide. Spiritual growth, 'di ba? Personal growth, 'di ba? Dito sa negosyo natin matutulungan ka. Okay? So pag nagpe-present ka as much as possible po, 'di ba? Syempre pag bago medyo mahaba pa mag-present, pero i-goal po natin, 'di ba, na at least makabisado natin yung spills natin, ma-edit natin yung tamang words natin pagdating sa mga presentation kasi as much as possible, a presentation will last at least 1 hour na present mo na from the company, okay? From the company hanggang dun sa one account policy, 'di ba? Hanggang dun sa dulo ng presentation mo. 'Di ba? So at least 1 hour ma-goal natin 'yan. So unti-unti every practice doon natin 'yan ma-master. Kaya nga kung ikaw hindi ka pa nag-start mag-present ngayon, medyo mahihirapan ka po talaga. Okay, maganda bago ka pa lang sinisimulan mo na kasi habang nagpe-present, gumagaling ka po ng gumagaling. Okay? When you do the presentation, 'di ba, you can tell a lot of stories, 'di ba, na makaka-relate doon sa presentation mo. Kasi facts tell, but stories sell. 'Di ba? So mas bumibenta po sa tao yung talagang real testimonies, 'di ba? Kaya dapat talaga pag may mga presentation, pag may mga IBP, dapat updated ka rin talaga. Connected ka sa mga top mentors, connected ka sa mga post ng mga business partners natin. Okay? So yan, share stories of successful distributors, share personal mistakes that lead you to realize the things you should have not done if you would have known it earlier. Diba? Yung mga pinagsisihan mo na sana pala nakapag-decide na ako agad, diba? Para at least yung kausap mo, matulungan siya na makapag-decide agad. Diba? Kasi importante pala dito yung positioning, diba? Yung parang ako po, isa po ako sa na nag-join copper lang, silver lang, tas eventually nung naiintindihan ko, ang ganda pala ng gin, nag-upgrade ako, yun nga lang, walang voucher, diba? Kaya ikaw, kung afford mo naman, go ka na, diretso ka na sa gin, diba? So pwede mo ding i-share yung ganun, diba? People will hardly remember facts, figures, and infos, but they will never forget compelling stories and testimonies you shared. Kaya hindi mo kailangan dito na sobrang dami mong resulta para mapajoin mo yung tao. Enough na po yung personal stories mo, yung reason mo bakit ka sumali, testimonies, 'di ba? And yung kumbaga realizations, bakit kailangan niyang gawin yung business natin. Okay? Next natin is yung closing. Okay, closing the deal. Very important po ito. Okay? So, dito sa closing, napaka-importante lang that you have to find their interest. Alamin mo kung ano yung interest nung kausap mo. Okay? For example, after the presentation, sabi dito, closing is about asking questions and giving suggestions and better options. Okay? So, after nyo mapanood yung presentation, after nyo matend ng Zoom meeting, diba, tatanungin mo lang yan, ano yung nagustuhan mo sa negosyo. Diba? And then, mag-agree ka lang kung ano yung nagustuhan niya. Okay, focus ka doon sa kung ano yung nagustuhan niya. For example, nagustuhan niya yung product, di ba? Agree ka lang doon. Nagustuhan niya yung marketing plan, agree ka lang doon. Suportahan mo lang siya kung ano yung nagustuhan niya.
Okay? And then, during the closing, you can give suggestion, di ba? Mas maganda, halimbawa, nasa abroad ka. Mas maganda kung medyo malaking, mas mataas na package na i-avail mo para pag nagpa-ship ka ng products, di ba? Medyo mas makaka-discount ka, mas makakatipid ka. At hindi ka kailangan na magpadala since alam mo, mabilis lang ubusin ng $17 sa ibang bansa. Tama? So, pwede kang magbigay nun. But again, your decision, siya pa rin yung magde-decide. At least, nagbigay ka lang ng suggestions. Tama? So, ganun sa closing. It's all about asking the right question. Okay? So, pagdating sa closing, sabi dito, help your mentor to close the deal. Okay? So, usually po kasi talaga, pag may mga presentation tayo, okay? Ikaw na po talaga dapat ang nagko-close ng deal niyan. Hindi na po yung hindi na po yung mentor mo. Okay? Kasi siya na po yung ginawa niya na po yung part eh. So, ikaw na yung makipag-usap kung ano pa yung mga other question. Pag may itanong siya na hindi mo masagot, pwede mo naman sabihin na itatanong mo muna sa mentor mo. Okay? So, yan. Ready the package option online. So, kailangan kumpleto ka sa mga package natin, no? Yung mga pamimilian, di ba? Para mamimili na lang siya. Yung online form natin, yung pinapa-fill out, dapat nakasave na din yun para pipill upan niya na lang. Di ba? Ano yung mga membership benefits? Ano makukuha kong benefits? Pag nag-member ako, dapat meron ka din nun. Di ba? Never say think it over for a while. Di ba? Kaya mo nga siya in-invite dito kasi gusto mo siyang maging business partner. Di ba? So, kumbaga, dapat kung nagustuhan niya yung negosyo, di ba? As much as possible, ang goal mo pa-OTS. Ano yung ibig sabihin ng OTS? On the spot. Kasi ang excitement ng tao within 24 to 48 hours lang. Okay? Kaya, importante dito on the spot, di ba? Para at least makapag-decide siya agad kasi unang-una hindi niya naman pagsisisihan yung opportunity na to. Tama? For example, yung nakwento ni VP before, isa po siya sa mga na OTS, di ba? Hindi po siya talaga na-invite, di ba? Kumbaga, phone lang yung way ng pag-invite sa kanya, bumili lang siya ng phone, tama? Tapos, sabi may presentation, pinakinggan niya, so wala po talaga sa plano niya na makikinig siya ng presentation. Bibili lang siya ng phone dun sa tao na nagbebenta. Then after dun, na on the spot siya. Pero kinabukasan, sabi niya, tama ba ginawa ko? Di ba? Pero, sa tingin niyo, tama po ba yung decision niya na nag-on the spot siya at sumali siya? Yes. Kasi ang dami niya pong buhay na nabago because of this industry. Diba? So, yun po, basta alam mo sa sarili mo na talagang makakatulong sa kanya to. Alam mo sa sarili mo na tutulungan mo yung tao. Huwag ka pong mahihiya na i-close yung